mga kasambahay dito sa Serbisyong Bayanihan. Alam mo, Attorney Dat, pagkatapos po ng holiday season, siguradong marami sa atin po ang makakaramdam ngayon ng guilt. Dahil sa overeating, stress, disrupted routines. Ngunit sa halip na regret, mas makabubuting pagtunan natin ng pansin ang reset. Ang muling pag-aayos ng ating lifestyle para sa mas maayos na taon, Attorney Dat. Naku, Miss Annie, nung nagsasalita ka, parang gusto kong sabing, guilty, Your Honor. And Miss Annie, para bigyan po tayo ng tamang perspective at saka practical steps para sa ating post-holiday reset, not regret, makakasama po natin ngayon si Dr. Michelle Palma. Okay, suki rin po natin to. Ang presidente ng Philippine College of Lifestyle Medicine. Good afternoon po, Dr. Michelle. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Welcome back po, Dr. Michelle. Good afternoon. Hi, Attorney Dot and Miss Annie. Happy New Year, lalo na sa mga sumusubaybay ng ating programa. So, I believe lahat interested, no, kung anong pwedeng magawa after the holiday indulgence. Okay. Oh, sige. Doc, we're happy that you're back. Maraming salamat. Unahin ko na yung tanong ko na ito, Attorney Data, para kay Doc Palma. Bakit ba ngayon, pagkatapos ng holidays, marami po ang nakaramdam ng holiday hangover, pagod, bloated, at low energy? Sige nga, paliwanag niyo po, Doc Michelle. Alright. So, ang ganda ng unang tanong, no? Straight to the point. Actually, hindi ito dahil sa mahina ang katawan natin, right? This is because na-overload yung system natin. Kasi during holidays, can you imagine? Sabay-sabay na nangyayari. Nag-overeating tayo, lalo na yung mga refined carbohydrates, sweets, pastries, cakes, salads, ice creams, puro sugary beverages, nandiyan pa yung alcohol, and then sumasabay yung kulang sa tulog, irregular yung ating schedule, and take note, Miss Annie and Attorney Dot, may tinatawag tayong emotional and social overstimulation. So, this will result doon sa tinatawag natin na blood sugar swings, merong fluid retention, merong gut inflammation, at may sleep depth tayo. So, ang katawan natin hindi actually sira, no? Pagod lang talaga siya at naghahanap ulit siya ng sarili niyang rhythm. So, kaya dito natin sinasabi na paano kaya natin ibabalik yung katawan natin doon sa right na rhythm? So, I think maraming katanungan, no, in terms of weight and metabolism. Kasi nga, during the holidays, medyo marami tayong nakain calorie. Hindi tayo nakakontrol ng portions. Kasi nga, masarap yung kwentuhan. Since masarap yung kwentuhan, napapakain ng marami. So, that means, nagkakaroon tayo ng overweight, no? And, dito natin pinag-uusapan kung ano ba yung magandang gawin para magbawas tayo ng timbang. I don't think lahat ng tao kailangan magbawas ng timbang, Miss Annie and Attorney Dot. So kayo kayang dalawa, kailangan nyo kayang magbawas ng timbang, have you gained any weight? Okay, very good question. Sabi ko na nga po kanina, guilty ako, Your Honor. Kasi bago po ako umalis na para magbakasyon, nag-Boracay po kami ng pamilya ko, 103 lang ako. Pagbalik ko po, doktora, ano na po ako? 108.3. Okay, so more than 3, 4, 5, 6, 7, 5 pounds. More than 5 pounds. Okay. So, Doc, syempre gusto natin, yung mga tumaba, no, kagaya ko, gusto natin bumalik dun sa dati natin na weight na tama sa atin. But, like ako, sabi ko na hindi ako kakain ng 3 araw para bumalik. Doc, tama po ba yon? Ano po yung recommended po ninyo na safe pace ng weight loss for a post-holiday reset for someone like me na grabe po yung na gain na weight? Go ahead po, Doktora.
So that's really a nice question, no? Very practical. So since parang halos lahat somehow nag-gain ng weight, hindi naman kasi lahat ng nag-gain natin during the holiday season ay fat kaagad, no? Pwede namang may water retention kasi talagang puro salty yung kinakain natin, right? Although if we wanted to have safe and sustainable na weight loss, we're actually aiming for 0.25 to 0.5 kilograms, no, per week, or 1/2 to 1 pound per week na weight loss. So ayaw natin yung super drastic na weight loss kasi anything that's faster would mean mas marami yung nagiging muscle loss. So we don't want the muscle loss. Gusto natin ma-retain natin yung muscles while nagwe-weight loss tayo. Kaya kailangan natin hindi drastic. So sometimes dun sa mga nagwe-weight loss, you will notice in the first week mabilis, no? Nakikita mo kaagad may 2 pounds ka na lulus na weight. Most of those maybe could be water loss kasi nga yung water retention nababawasan hindi of too much saltiness dun sa mga kinakain natin. And yung hindi rin natin gusto dun sa super fast na weight loss is nagkakaroon ng rebound na weight gain. So that's why ang goal natin dito during the reset ay metabolic repair and not punishment. So remember, no? Hindi punishment ang kailangan natin during the post-holiday reset. So it's just metabolic reset, metabolic repair. So ang goal is 1/2 to 1 pound per week. So that means kung i-calculate natin yan sa calorie, Miss Annie and Attorney Dot, that's approximately 500 calorie na restriction per day, yung 1 pound. So kung 1/2 pound, so that's 250 calorie. So let's say for example, magbawas muna tayo ng snacking outside. That's a total of 300 to 400 calorie. Kung nasa fast food ka lagi, magbawas ka ng ng session mo ng snack doon sa fast food. So, because in the fast food, pag upo mo, isang burger lang, isang french fries lang, dagdagan mo pa ng sundae at soft drink, nako, that's over 500 calorie. So, pag tinanggal mo yan, no? So, ang laking bawas doon sa calorie natin. Gusto ko yung computation ni Okay. Doktora. Thank you, Doktora. Meron tayong talagang Ayan. actual basis. Ayan, Attorney Dot, kung ano yung mga dapat. Ayan. Okay, this time naman, tanong ko kay Doktora, ano yung dapat unahin? Detox, diet, or hydration? That's really a nice question, no? Kasi parang iniisip mo na, ang dami kong nakain na toxic na food nung holidays. Kailangan akong mag-detox. Pero honestly, we wanted una is hydration, as always, right? Because we know na hindi efficient ang digestion, hindi efficient ang kidney function, even the metabolism, kung dehydrated tayo. So this is where we want to drink more water. This is real water, hindi yung carbonated, hindi yung sugary na beverage, no? Real water. And then susunod dito yung real food. Then saka natin pag-usapan yung mag-a-adjust na tayo ng portions. And of course, our body has the capacity to detoxify itself given the right environment. So hindi mo kailangan mag-enroll sa diet program, hindi mo kailangan mag-enroll sa detox program. You just have to start doon sa pinaka-simple at effective na routine. Regular meals plus regular movement. Do not skip your meal. Take note of the timing. Saan ka kakain, kung kailan ka active. In the morning, you're active. You're doing a lot. So that means you're consuming calories. Doon ka kumain ng marami. Huwag sa gabi. Kasi matutulog ka na dun eh. Your metabolism will be lower at night. So do not put the calories at night. Pinaka-simple and effective, kumain on time. Umpisahan ang araw with protein and fiber because that will make you full. Sa umaga, pag kumain ka ng anything sweet, nagkape ka lang at nagbread, nako, I tell you, you will keep eating small portions hanggang sa itotal mo yan. Napakarami na pala na nakain mo. You begin with protein, with fiber because it increases sa satiety. Busog ka niyan. Kahit hanggang alauna, abutin pa na hindi ka gutom. And then of course, do not forget your digestive walk. Digestive walk. Pagkatapos kumain, wag uupo, wag matutulog, wag hihiga. You help your metabolism to effectively process what you ate. So, we call it digestive walk. Maglakad pagkatapos kumain. Minimum of 10 minutes. You don't have to do this na brisk walk. No, just walk. Just let your muscles move so that it increases your metabolism. Remember, your metabolism, they love consistency.
not the extreme. You don't really need to go on a diet. You don't really need to go on a detox because your body has the capacity to do that. Alam mo, sabi ko, Attorney Dot, Ayun. napakagandang nakikinig kayo, no? Kay Doktora, ano po? Mga kasambahay, real water, real food. Ano yon? Ayan. Kapag ka kumakain ka naman, huwag kang mag-skip, sabi ni Doktora. And then, dapat may regular movement. And no calories at night. Yun ang tinandaan ko, ha? Kasi yung pagkain sa gabi, minsan napapalakas tayo dyan. Guilty your honor. Sige. Doc, ibalik ko kay Attorney Dot. Go ahead, Attorney Dot, please. Ako- Thank you. Ang ganda ng mga sinabi ni Doktora, pero ang take away ko dyan, yung naglalakad after kumain. Kasi hindi ko ginagawa Very good. yan eh. Doktora, thank you. Thank you very much for sharing that. And I think na it will really help in the digestion. Ngayon ko lang naisip kasi parang ang sarap eh. After ka kumain, sarap manood ng TV, hindi ba? Pero tama, no? I think I will follow that. So, napakaganda po na advice po yan. Anyway, kanina po, minention po ni Ma'am Annie at saka minention nyo rin yung tungkol sa detox. Okay? Ang question ko po, Doktora, totoo po ba yung mga tungkol sa detox juices na nagte-trending po ngayon? Or is this effective? Is this overhyped? Ayan. Go ahead po, Doktora. Alright. So, I would say by evidence, no? Tinitingnan natin yung level of evidence kung ito ba effective. Kasi kung opinion lang, pwede nating masabing yes kasi maganda yung nagiging bowel movement. Pero with regards to evidence-based practice, ito ay overhyped. So, ang tunay na detox organs, yung ating atay at kidneys, hindi actually yung mga juices. So, these juices can help us do yung mga fasting na state kasi meron tinatawag na juice fasting, water fast, no? Kasama to dun sa mga calorie-restricted diets. Unfortunately, dun sa mga patients, specifically yung mga may insulin resistance, yung mga may diabetes, it can cause sugar spike, blood sugar spike. Kasi juice lang ito eh. Tinanggal nila yung fiber. It's devoid of fiber. So, it can cause your sugar. Attorney Dot, nakukuha niyo po, Attorney, yun napaka-importante yung binabanggit niya. Kasi Oo, gusto natin gayahin medyo yan eh. nakakapanghinayang, oo. Anyway, may mga parts na nawawala si Doktora. Baka better na voice na lang niya, I don't know. Alam ng technicians po natin yan. Pero napakaganda ng mga sinishare sa atin ni Doktora. Miss Annie? That's correct. That's correct. Okay. Doktora Palma, again, ito yung susunod natin na tanong, Attorney Dot. Totoo ba na hindi kailangan ng intense workout kapag intense workout para makapag-reset? Ano explanation doon ninyo, Dr. Michelle? What happened? Alright. So, hopefully clear Yes, tayo, ayun na. Miss Annie. Sayang Yes. nga, hindi tayo makapag-ayos. Sayang, oo. Oo, sayang. Yeah, Baka and mahina ang connection. From my end, eh. Tingnan natin, Doktora, muli. Okay, please go ahead po. Try natin, Doktora. Go ahead, please. Thank you. No, hindi natin kailangan ng intensive na walking. Actually, yung basic walking can already do you good, no? So walking beats high intensity interval training. Ang goal natin dito ma-improve yung insulin sensitivity mo. When you walk, you reduce your stress hormones when you do your exercise and then restart consistency. So intensity will come later. So you begin with movement first kasi we could be very sedentary during the holiday season. So this time, kailangan natin mag-move ulit. So personally ako, Miss Annie and Attorney Dot, baliktad ang nangyari sa akin during the holidays. Kasi during the holidays, I took advantage of decluttering, linis ng linis. Medyo na-overwork ako during holidays. So, baliktad. Nag-recover ako after the holidays. Okay, naku, thank you very much. Parang Oo. hindi ba nakakarinig na sinasabi ni Dr. Palma? Ayan, Attorney Dot, go please. Thank you po. Yes. Okay, Doktora, ito po, napaka-importante rin po na question. Ano po yung pinaka-sustainable na exercise habit or habits? Like, sabi niyo po kanina is walking is very, very good. But do you have any other recommendations po? Alright. So, before tayo kasi mag-recommend ng exercise, we would want anyone to really have a good sleep.
pattern. Pag hindi magandang tulog mo, Miss Annie and Attorney Dot, I don't think may energy ka to do your exercise the following day. So you will That's begin with a good correct. sleep. Okay? So you begin with fixed wake up time, kahit weekend pa yan. Magkaroon ka ng screen curfew. Meron tayong tinatawag na 3-2-1 rule pagdating sa tulog. 3 hours, stop eating. 3 hours before sleep, stop eating. 2 hours before sleep, stop working. And 1 hour before you sleep, no more screen time para may downtime ka na so you can sleep. So that the following day, you will have the energy to walk. 20 to 30 minutes of walk daily is good. Light stretching, optional body weight exercises or strength training kung may weights kang gagamitin is fine. And the goal is moderate physical activity. Moderate meaning while you're doing the exercise, no, you can still talk but you cannot sing anymore. Kasi it's case-to-case basis. Pwedeng yung moderate sa akin, vigorous na sa iba. Or pwedeng yung vigorous sa akin, moderate din sa iba. So that's what you can do. You have the talk test, meaning you can still talk while you do your exercise. Halimbawa, naglalakad ka, talagang brisk walking, you can still talk but you cannot sing anymore, then that's moderate for you. So again, walking will do, light stretching will do, and then body weights 2 times a week. That will be really good. Very good. Okay, Ayan. Miss Annie. Ayan, Oo, attorney, ayan, ganda. ha? Sundin natin Habol yan. tayo. Apo, habol tayo. Last question New po. Year's resolution. Okay, go. Doc Michelle, ano ang one powerful habit na dapat start today para sa tunay na reset, not regret? Yes, very important. Kasi yung regret, nangyayari lagi yan. Oh my goodness, nag-regain ulit ako ng weight, right? And then you think about the reset. So siguro you have to begin with daily check-in with your body. Tanungin ang sarili, ano ang kailangan ng katawan ko ngayon? Tubig ba? Pahinga? Galaw? Masustansyang pagkain? Then, apply the 24-hour recall. It's not only applicable for food. Now, I do this at night. At night, bago ako matulog. So, the whole day, ano ba yung kinain ko for breakfast, you know? Nag-snack ba ako? Nag-lunch ako? So that you remember. And then, you also recall, was my movement enough o baka sobrang sedentary ako? Was I dehydrated today? Baka kulang yung na-take ko na fluids. Or you can do this in the morning while you're in the bathroom, right? So, in the bathroom, you can always recall, bakit ka constipated ngayon? What have I eaten yesterday, right? So, yung 24-hour recall na yon will keep you updated and will keep you aware of what you've been doing every day. Kasi if you don't do this, 3 days, hindi mo na marirecall kung ano nakain mo. 3 days, hindi mo na alam kung kulang ka ba sa physical activity or not. Ang tunay na reset ay listening to your body and not punishing so that this will be sustainable. So think, instead of saying, kailangan kong mag-lose ng 10 kilograms, make this a behavior base, not outcome base. So instead na sabihin mo, I will lose 10 kilograms, ang isipin mo, I will walk after I eat. Diba? Behavior yon. Ang outcome is losing 10 kilograms. Kapag consistent kasi ang behavior, susunod naman ang results. Wow, attorney! Miss Napakarami Annie. natin natutunan. Miss Annie, tandaan natin ito, yung mga numbers. 3, 2, 1. 3 hours before sleeping, huwag nang kumain. 2 hours before sleeping, huwag nang magtrabaho. Tama po ba? 1 hour before sleeping, huwag nang mag-screen time. Tapos yung Very 24-hour good. rule din. Doktora, alam nyo, napakahusay ninyo. Yun lang po ang masasabi ko. Kasi nilalagyan nyo pa ng mga ganyan, mga 3-2-1, 24-hour rule. Maraming salamat po for sharing. And hopefully next time, Doktora, when we have you back, mas maayos na po yung ating connection. Napakahusay po ninyo. Thank you very much, Dr. Michelle Palma. And we hope to see you again and again. Thank you, Miss Annie and Attorney Dot. Remember, kapag ang kalusugan ay binuo with compassion, walang pilitan, don't think about perfection, hindi ka mag-uumpisa ng paulit-ulit. Ito ay tatagal. Happy New Year, everyone! Maraming salamat Ang po, galing. Dr. Michelle. Thank you Thank you so much po, Doktora. Maraming salamat po. Thank you very much. And of course, yung ating masipag na Ayan. guest coordinator dyan, Attorney Dot. Sino po siya? Ayan. Siyempre. Aba, sino pa?
wala iba kundi si Miss Dina Sanchez. Thank you so much, Miss D, for that very, very good lecturer that you gave us today, si Dr. Bechel. Ang husay. Miss Annie? Thank you very much, Miss D from the Public Service Department. Thank you so much. Mga kasambahay, stand by for a while. Hindi pa tapos ang serbisyong bayanihan. We will be back right after this.